Ito po yung ginagamit ko para hindi mag-reset yung ECU ng sasakyan. Meron kasi kung ibang customer natatakot sila baka daw mag-reset yung sasakyan nila kapag nagpalit ng battery. Ngayong araw magpapalit ako ng battery sa Ford Territory. So tara guys, panoorin yung video na to para nang sa ganun magkaroon po tayo ng idea. Ito na guys yung Ford Territory. Bali yung takip niya, tatanggalin nyo lang na ganyan. So wala naman siyang tornilyuan, hinahatak lang po yan. Ngayon guys, tinesting ko muna yung lumang battery. Baka kasi buo pa yung battery. Hindi pala battery yung problema. Kumbaga ayaw lang mag-start. So check muna natin mabuti lumang battery. Ito guys. Para makasigurado tayo. Tapos ayan, nakita ko sa tester na yung health niya 0 na. Tapos yung charge 0 din. Usually kapag ganyan, sira na talaga yung battery. So ayan, pinakita ko lang din kay sir na sira na talaga yung battery niya. Ngayon tatanggalin ko na yung battery na to para makabitan ko na ng bago. Ang size na ito, DIN 66. DIN 66H sa Motolite Gold. Kapag Amarok naman ng pipiliin nyo, DIN 74. So yun guys. Tara, tanggalin na natin yung battery. So bago ko nga pala tanggalin yung battery, kakabitan ko muna ng backup power. Ito yung pinakita ko sa video kanina, yung intro ba natin. Ayan. Dito guys sa ilalim niya, meron kasing kabitan. Kadalasan dito nakalagay yung mga kabitan ng OBD. OBD2, ganun. Basta yung OBD port yan. Yan, sasaksak nyo lang dito. So ayan. Kung mapapansin nyo, di ko muna kinabit yung pinaka clip niya dito sa battery. Yung isa lang muna kinabit ko. So ayan, check muna natin kung nakakabit na. Ayan, umiilaw guys. So ayan, nakakabit na, gumagana na po yan. Ngayon, ikakabit ko na rin yung sa negative terminal. Ayan guys. Para kapag tinanggal natin yung battery, meron pa ring supply dun sa ECU. So hindi magre-reset yung yung settings niya. Nasubukan ko na rin yan sa mga Ford Ranger. Kadalasan naman guys, mga Ford lang naman yung gusto nila lalagyan ng backup power para daw hindi mag-reset. Pero itong Ford Territory, pwede nyo naman ding kabitan siya ng umaandar yung sasakyan. Kaya lang, second option ko na lang yun. Meron na kasi ko ditong OBD port na ginagamit. So ayan, tinanggal ko na yung lock ng battery gamit akong T-wrench na size 10mm. Actually, yan lang yung gagamitin ko dyan dito sa video na to. Kasi size 10 lang din yung nandun sa battery terminal niya. Ayan guys, madali lang naman siyang tanggal kabit. Mababa lang din na may Ford Territory nito. Di kagaya sa mga Ford Ranger o kaya sa Raptor, ang taas kasi. Ayan guys, tinanggal ko na yung lock. Yung lumang battery nga pala ni sir na to, umabot lang ng 2 years. Sabi niya sa akin. Yun, tapos ayaw na daw umandar. Ganun ba talaga guys kabilis masira yung mga sa Ford Territory na battery? Yung iba kasi matagal ang lifespan. Sabi nga pala sa akin ni sir, yung sasakyan daw niya madalang gamitin, pero kapag naman po ginamit, malalayo naman ang biyahe. So ayun, nasusulit naman din nila yung sasakyan nila. Dito guys, kinuha ko muna yung battery na ipapalit. Ayan o. Bali, i-ready ko na siya para kapag tinanggal ko yung battery, isasalpa ko na rin kagad yung yung bagong battery. Ang kinuha ni sir, Motolite Gold na DIN 66H, paulit-ulit. So ayun guys, ang presyo sa akin nito 9.3 ko na benta kay sir. Tapos tin-trade in niya yung lumang battery, less 500. Bali 8.8 pa yung binayaran ni sir. Pre-delivery na yon, tsaka pre-installation na rin. So ayan guys, tinanggal ko na. Dito nga pala sa positive na na wire na yan, active yan. Kumbaga kapag nadikit din yan sa bakal, kung may backup power nga tayo sa loob, magi-spark. Kaya pinahawakan ko rin kay sir. Baka kasi malaglag na ganun, may madikitan na bakal. So wala namang naging problema guys. Ayan.
Kaya kapag magba-backup power din kayo guys, ingatan nyo din yung positive terminal kasi pwede ding mag-spark yan kapag nadikit sa bakal, sa body ground ganon. So ayan, kakabit ko na yung bagong battery. So medyo malakas kasi tayo dyan dahil palagi tayo nagbubuhat ng battery, kaya ayun, easy lang ba, hehe. So ayan guys, kinakabit ko na. Ayan, medyo madali lang itong kabitan compare sa mga pick up, matataas kasi yun guys eh. Ayan, nihigpitan ko na rin. Kung mapapansin nyo, halos sabay ko lang din naman kinabit yung positive and positive tsaka negative terminal nya. Wala namang problema dun guys eh. Basta wag lang madidikit nga yung positive na yun sa body ground, dun lang naman mag-i-spark. Maluwag naman din kasi eh, kaya hindi na kailangan una. Ang safety kasi dyan guys, dapat unahan yung higpitan yung positive. Huwag nyo munang ikakabit yung negative terminal, para kapag hinihigpitan nyo itong positive, kahit madikit yung tools na gamit nyo sa body ground, hindi mag-i-spark. So dito maluwag naman, kaya kahit sinabay ko na, okay lang yun guys. So ayan, nakakabit ko na. Ngayon guys, tatanggalin ko na yung backup power nyan bago pa andar yung sasakyan syempre. Ayan, tinanggal ko na. Ganun lang guys yung ginagawa ko dito pagka yung iba ayaw mag-reset ng sasakyan nila, o yung ibang customer ayaw nila na magre-reset yung sasakyan. Meron pa nga ako dating customer na tinatanong baka daw mag-reset yung sasakyan, hindi nga natuloy bumili guys eh. Baka sakasa pa nagpapalit ng battery yon. Kumbaga natatakot sila kasi maselan daw po yung mga Ford Territory. Di ko lang din alam kung maselan talaga. Ang ano ko lang dito, siguro kapag lobat na yung battery, wag nyo pong pilitin pa andarin. Ayan guys, umaandar na yung sasakyan dyan, kaya chinek ko na rin yung alternator. Ayan. So kapag nasa 14 volts, good charging naman yan. So walang problema guys. Minsan kasi guys, kapag walang backup power, tapos pinalitan mo ng battery to, nag-iiba yung reading ng charging nya. Kasi nga guys, na-reset. So eto, walang reset, ganun pa rin yung ano. Kumbaga akala ng sasakyan wala namang ginalaw sa battery. Kaya yun, maayos pa rin yung charging nya. Ang model nga pala ng Ford Territory na to, 2022. Ayan guys, nakalimutan ko pa nga palang ikabit to guys. Tapos nakalimutan ko palang ikabit yung lock, ikakabit ko pa lang ulit. Na excited ako eh, joke lang. So ayan guys, kakabit ko na yung lock. Ayan, kakabit ko na yung lock ng battery. Sobrang haba na ng video, cut na natin. So ayan guys, naikabit ko na. Ngayon ikakabit ko lang ulit yung takip nya. Bali ganito lang yan eh. Ayan o, naikabit ko na pala, kinuha ko lang yung GoPro. So ito yung lumang battery guys. Ayan, nandito na ako sa shop guys. Ito yung lumang battery. Akala ko guys may bukasan to. Ayan o, wala pala. Ganyan yung maintenance, pero walang bukasan talaga, o di ba? Hindi mo siya mabubuksan. Sabi nga pala ni sir kanina, sa pagkakatanda ko, ang presyo daw nito sa kasa nasa 28,000. Tapos 2 years lang inabot. Parang hindi sulit guys. So bumili na lang siya dito sa akin sa labas, ganun. Actually guys, ine-edit ko na lang yung video na to eh. Pero bali sinubukan ko na rin siyang i-charge. Pero wala talaga, sira na. Kasi napansin ko dito sa tester nung una, nasa 14% yung charge nya, baka kakulobat lang. So ayun, chinarge ko. Tapos ayun, nabigo tayo, sira na talaga yung battery. So ayan, 2 taon lang inaabot. Pero syempre, depende rin siguro sa paggamit. So ito nga pala yung battery shop ko, sa mga nagtatanong. Dito ko sa Cabiao, Nueva Ecija. Hanapin nyo lang po, Enteng Battery. So ayan guys, ito yung anak ko, kumakaway pa, nasama patuloy sa video. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Sana po ay nakatulong. Ako nga pala si Enteng, gumagawa ako ng mga video content tungkol sa battery ng sasakyan. Subscribe ka na, salamat.